So, hi guys! In this video, pag-usapan natin ngayon ang types of trading or yung mga iba-ibang trading styles. So, let's start. So, una is what we call yung scalpers. So, ano ba itong mga scalpers? Ito yung mga traders na nagtitrade from seconds to minutes or even hours. Basta wala silang overnight position. So, very short term lang yung mga trades nila. Okay? So, next is what we call day traders. So, yung mga day traders, wala ding overnight positions, but within the day lang dapat. Okay? So, it is short-term trades then. So, ito yung kagandahan kasi you can set and forget. You can just put TP and SL, but you can do other things pa. So, unlike scalper kasi, most of the time, kailangan mo siyang tutukan. But of course, unless you can put TP and SL pa rin para hindi mo kailangan bantayan. Okay? And next is what we call swing traders. So, itong swing traders, ideally, from 2 days to 2 weeks or even 4 weeks. So, short term siya, but medyo matagal pa rin compared sa day traders and scalpers. Okay? And lastly, we have position traders. Ito naman, mga long term. And that's months to even years. Okay? So, most of the time, yung mga big players, yung mga big banks, yung mga hedge funds, yun sila yung mga position traders. So, ano ba yung pinakamagandang strategy? Or ano ba yung trading style na pinakamaganda gamitin dito? To be honest, lahat naman yan maganda. Depends na lang kung ano ba yung suitable para sa'yo. Okay, in my case, nagiging position trader ako for my crypto investing portfolios kasi nga, I am bullish sa market overall. In fact nga, once bumagsak pa yung price, depende kung nakita ko na maganda pa naman dumagdag, minsan nagdadagdag pa ako and i-hold ko siya up until mag-recover yung market or mag-profit na siya. Okay? But for my forex naman, trading styles, most of the time ako is day traders and scalper. Kasi nga, ayoko din sobrang tagal ng mga trade kasi especially for the prop firms, medyo malaki yung mga swap or yung overnight fee. Okay? So, gusto ko na mabilis yung outcome. Though, for swing traders naman, may mga swap, no swap naman ng mga broker like yung mga introduce ko. So, maganda rin yun siya. And ideally, for if you are a beginner, you might want to try yung lahat ng style. Kasi nga, para ma-discover mo, ano ba yung suitable para sa'yo. Like for example, kung gusto mong mabilis ng outcome, you can try scalping. Para makita mo, ano ba yung, let's say, yung actual talaga. Like, may profit pa talaga, may hit ba talaga yung TP or SL. But if you want to become a conservative type naman, you can try swing trading din. Kasi nga para makita mo kung ano ba yung movement or ano ba yung fluctuation sa portfolio mo. Kung hindi ka gusto na, or hindi mo gusto na masyadong palaging nakatingin sa chart, so ideal yung swing trader. Gusto mo namang saktong timpla lang din na let's say may time ka talaga na to check, like at least mga 30 minutes to 1 hour, hindi mo kailangan tutukan, you can try day trading. Okay, so sabi ko nga, different strokes for different folks. So, it's better talaga, you need to experience it yourself. So, that's why, kung mapapansin mo, yung normal talaga na profitability ng mga newbies is from between 6 months to 1 year or even 2 years pa nga yung iba. Kasi nga, you need to figure out ano ba yung suitable para sa'yo. Kasi of course, kung suitable siya, means comfortable ka, gusto mo yung ginagawa mo, of course, mas gaganahan ka mag-trade. Kasi sabi nga, kailangan yung trading yung mag-adjust sa lifestyle mo or yung sa work mo. Hindi yung work mo yung mag-adjust sa trading mo. Kasi, syempre, you want to do this long term. So, kailangan, syempre, ganado ka. Kasi nga, hindi ka masyadong stress sa pag-trade mo. 'Di ba? Kasi nga, nag-trade tayo not just for money, but of course, earning but enjoying the process. Okay? So, that's it for now. So, see you on our next video. Bye-bye.